Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ako muna ay magpapasalamat sa mga naunang tumugon doon po sa ating planong pagtulong, gagawing pagtulong sa mga working entertainers. Kung tutuusin niyo po, isa sila sa totoong marginalized sector ngayon. Napapabayaang sektor. Sapagkat hindi sila kasali sa lahat ng mga... kung sa bagay, hindi naman totohanan yung tulong yung ayudang binigay, di ba? Pinili lang talaga yan. Alam na natin lahat yan mga kaibigan yung pala, ang laki-laki pala ng overpricing sa mga PPE na binili ng gobyerno. 9 bilyong piso mahigit. Sipin ninyo yan. At ang masama, lahat ng yan galing sa China. Kaya may nagsususpecha na yung mga PPE na yan, kontaminado talaga yan ng tinatawag na virus na COVID-19. Kung kaya't hindi masawata ang problema niyan dito. At sinasadya yan para ang mga tao ma-distract. Wala nang kakayahan, mawala ng kakayahan na mag-ukol ng panahon sa mga kalechihan na nangyayari sa gobyerno. Ngayon, ako po meron na, sa Biyernes po natin i-announce yung mga nagbigay kasabay ng gagawin nating pagpili ng 10-10 kada Biyernes na tutulungan po natin. Marami-rami din po yan. Kung makatutulong tayo sa 200 katao, malaking bagay po magagawa natin kasi po, sabi ko nga sa inyo, ang dami ring nag-text sa akin. Merong isang nag-text, hindi ko naman kakilala, pero banda siya. Sinabi niya na simula nung magka-pandemic, talagang wala na. Dapan-dapa ang buhay. At ang masaklap, yung kanyang may bahay, pumanaw pa dahil sa mabigat na karamdaman. Hindi COVID ang kinamatay. Cancer ang kinamatay. Kaya hindi lang natin, alam nyo, kasi nga, sabi ko sa inyo, yung mga working entertainers, marami dyan Galing tayo dyan sa profesyon na yan mga kaibigan. Kaya, ang pinakamaganda dyan, pagkatapos nitong gagawin natin ito, tatawag tayo ng ilang mga concern sa kanila. Kung pwede, makapagtayo na tayo ng isang samahan na mag-uukol ng konting panahon. Konti lang, sandaling panahon lang yan, ilang buwan lang yan Mai-organize lang. Pagkatapos, bahala na silang pumili ng mga mamumuno sa kanila. Kailangan malaman muna nila kung ano ang layunin, bakit sila magtatayo ng organisasyon at bakit ka sasama dyan. Kasi po, masakit din sa kalooban natin, yung tutulong ka nga pero hindi naman sapat ang maitutulong mo. Diba? Wala naman tayong sapat na maitutulong sa mundo Mga kaibigan, kahit sino May limitasyon lahat yan. Pero, ang masakit sa kalooban natin dyan, kapag yung mga musikero,
mga working musician, nagkakasakit, merong namamatay, wala silang matakbuhan kundi yung kapwa rin nila ang ginagawa, gagawa ng fundraising, gasino lang yun, di ba? Ano yun, parang kinakaawaan ka, di ba? Hindi katulad nung meron kayong layunin, isang organisasyon, may malinaw na layunin kung bakit kayo meron ganyan, mas maganda ho yun na isa sa mga objective ay yung kapag may nagkakasakit, automatic, merong maipagkakaloob kang tulong. Additional na lang kung gusto ninyong magpa-concert, di ba? Para madagdagan yung kinakailangan, additional na lang yun. Magagawa mo yung kung meron kang matatag na organisasyon. Hindi yung magulo, meron dyan, organisasyon. Tinatakbo pa yung pere. Nakakahiya pa eh. Mga kaibigan, hindi nyo naman dapat gawin yun eh. Hindi ba? Alam nyo yung nagtataka ako sa mga mahawak ng pera, pag nakahawak ng pera, dumidispal ko. Di ba? O kaya iniimbot yung pera. Halimbawa, inimbot mo yung pera, magkanong halaga yon yung inimbot mo? Yun ba mapagbabago ba nun ang takbo ng buhay mo? Hindi ka na ba mahirap pag ginawa mo yun? Isang beses mong gawin, hindi ka na mahirap? Nakaahong ka na ba sa kahirap? Hindi rin di ba? Ilang araw lang, waldas na yun Ngayon, ito lang sa Biyernes natin, kasi ako po'y nag-aatubili na magbanggit ng pangalan dun sa mga nauna ng nagpadala sa atin. Alam nyo, sa mga nagpadala sa atin ngayon, meron pa isa, hindi ko nababasa pa nakikita. Siguro kung mga 30, hindi lang 30, teka, mga 50 katao na kagad ang matutulungan Kung tig sa 1,000 lang ang bibigay natin meron na tayo 50. Pero kung madadagdagan yan, nadagdagan. Tutuloy natin ng konti, di ba? Basta every Friday, 10 na 10, kung lalaki pa ang malilikom natin kaysa sa target natin, kahit na dagdag tayo ng 500 kada buwan. Di ba? Every month, yung halimbawa, 200 ang pwede natin tulungan, 500 a month, yung mga susunod na tulong natin. Malaking bagay din. Ito ngang nag-text sa ating isa na namatay pa yung asawa, sabi niya, malaking may tutulong na rin po niya, yung narinig ko sa inyo, para maipambili ko ng gamot. Yun ang masakit mga kaibigan di ba? Sipin mo, yung mga may pambili nga ng gamot na sapat lang, minsan kulang talaga, kulang, lalo na yung mga may edad na, di ba? Senior. Ang ginagawa sa gamot, yung pang isang araw niya, o kaya kailangan niya twice a day na gamot. Para makatipid siya, ginagawa yung isang gamot, hahatiin niya sa gitna. Para maging dalawa. Akala niya ganun yun. Siguro, psychological na, hinahaluan na lang niya ng psychological na paniwala. Baka sakali, o kaya nagbabaka sakali. Ayoko magbanggit muna ng pangalan dun sa mga nagpadala kasi alam niyo naman ang panahon ngayon. Sabi ko nga sa inyo, kahit ganito lang tayo, gusto ko maging safe din kayo. Di ba? Lalo na kayo yung nagmamagandang loob. Pwedeng mangyari na tumulong ka na, dudumugin ka ngayon ng mga makikipagkaibigan sa iyo kasi narinig Di ba? Tumutulong ka pag narinig yan,
makikipag-friend ngayon sa FB. Hindi naman natin kilala lahat. Yung mga nakikinig sa atin, hindi man tayo magkakakilala. Yeah? Siguro, maswerte na rito kung may 20% ang kakilala natin sa nakikinig sa atin. Di ba? Ngayon, para hindi kayo mapagsamantalahan, kayo na rin ang magsabi sa amin kung, anong tawag dito, kung gusto nyong i-broadcast natin ang pangalan nyo o itatago na lang natin, gumawa na lang tayo ng initial. Total naman, yung ipinadala ninyo, ipapadala namin sa inyo, pati kopya ng mga natutulungan natin dito. Di ba? Eh, may message namin kayo, ipopoto, anong tawag mo ron? Screenshot lahat yan. Pinadalan si ganon, dumating na pera nyo, o ilan yung nabigyan namin for this week, makukwenta naman lahat yan. Di ba? At magkakaroon kami ng file naman namin, kasi hindi naman namin balak ito na mukhang magtatagal eh. Lalo ngayon, di ba? In-extend. GCQ. Ibig sabihin, walang bar. Mga kaibigan, wala. Paano mabubuhay yung mga tao na yan? Di ba? Eh, yan yung sinasabi natin, sila yung marginalized sector ngayon. Walang tumulong dyan eh. Nagamit pa, balita ko eh. Ipinangingi pa sila nung isang gago eh. Ha? May connection daw sa Malacanang. O totoo naman, may connection. Eh, asan? Yun ang tanong. Mga kaibigan, hindi nakarating. Eh, ganyan ang ugali niya na. Mga kaibigan, oh. Eh, maingat ho tayo. Ayaw nating ilantad yung mga nagbibigay. Kasama na ho yun sa akin siguro. Meron na tayong para sa 50 katao. Siyempre, kailangan nating pasalamatan kayo. Kaya lang, gusto rin namin na ingatan yung inyong yung mga kayo laban sa mga alam niyo na, mapagsamantalang tao. Ayoko yung ganun eh. Tumulong na nga, mapagsasamantalahan pa. Hindi ba? Kaya minsan may mga, alam niyo, totoo lang may mga nagpapadala sa akin. Ayoko na lang banggitin eh. Hindi dahil sa hindi dahil sa kwan eh. Sapagkat baka kayo manganib eh, di ba? Pagsasamantalahan kayo sa dami ng may problema ngayon lalo na, di ba? Eh masama pa niyan, lolokohin pa kayo, di ba? At saka yung pakay ng tao eh, ng pakikitungo sa inyo. Kaya lang sila makikitungo sa inyo, makikipagkaibigan kunyari, dahil may masama silang motibo. Hindi magandang kaibigan yung ganun, di ba? So, nagkakaintindihan po sana tayo, nauunawaan ninyo. Kayo na rin na magpasya kung nais ninyo na mabanggit ko ang inyong mga pangalan. Nasa sa inyo na yun. Pag sinabi nyo, sige, pakibanggit nyo ang pangalan ko, ibabanggitin ho natin. Di ba? Habang wala yun, itatago ko muna. Ililihim muna natin ang inyong mga pangalan. Siguro mga 4 na tao na ang nagpapadala pero ang lalaking amount mga kaibigan. Ang isang nagpadala, 10 tao kaagad eh. Yung isa, 20 tao kaagad eh. Mga kaibigan. So malaki-laki na. Yung sa akin, hanggang 20 tao ako. Mga kaibigan, di 50 na, di ba? Ang bilis nun. Pero hindi tayo Suryano. Ito, transparent to. Wala man tayong negosyo, wala, whatsoever. Mga kaibigan. Okay, patuloy ho natin ito. Sipin mo ngayon, ang sinasabi nitong si Digong nyo, ang sasabihin niya raw sa Kongreso kapag siya ay nakipag-usap sa mga congressman, lilimitahan ang proseso ng mga papel to 3 days.
Noon mo pa sinabi yan, pag-upo mo, gusto mo, 3 days. Wala naman nangyari dyan eh. Yung 4 na 8 na tatawagan, 3 8 ba yun? Yung 888? Wala nangyari doon. Mga kaibigan, nagamit pa yung mga tao ron, nanganib pa buhay ng iba ron. Nagbigay sila ng impormasyon, wala nangyari. Wala akong nagawa eh. Pagkatapos kong sabihin eh, ito raw pinakamagaling na naging presidente. Ngayon lang ako nakakita ng pinakamagaling na walang nagawa. Sasabihin, buksan nyo nga yung mata nyo. Ano nga makikita ko? Bukas naman yung mata ko. Ano makikita ko? Sige nga. Yung ginawa, yung mga pogo. Yung ginawa na, yung mga tinayo ng incheck. Nakinabang ba tayo ron? Wala naman eh. Pogo. Mariosep. Walang bayad na buwis yan eh. Illegal pa nga yan eh. Ano nagawa? Sige nga, mga kaibigan. Nagawang kalokohan, marami. Pero, nagawang proyekto, wala eh. Mga kaibigan. I will name the office probably towards the end of the year. He said, I will name you in public. Puro ka naman ganyan eh. Shame, shame. Sa droga, ginawa mo yan. Nasaan sila Peter Lim? Kumusta na si Kerwin Espinosa? Yung mga incheck, lalo na. Peter Lim, di ba? Yung si yung sa Valenzuela. Ano pangalan? Hayop na yun. Nawala na yun eh. Di ba? Dito basta incheck, walang kaso. Kita ninyo yung mga PPE na sinasabing in-overprice. Naku po, puro China ang kumpanya. 9 billion. Madalit sabi, umutang tayo sa ibang bansa para ipamigay natin dito sa mga incheck. Ang makinabang, China. Tandaan ninyo, yung mga pinagagagawa nyo, may katapat yan. Lahat yan. Kita ninyo yung pagkakasara sa Facebook. Walang mga pakiramdam ito o kaya, sabi ko nga sa inyo, nagtatapang-tapangan na lang para hindi bumagsak ang moral nung iilang naniniwala sa kanila. Ang mangyayari dito, sila Lorenzana, tatakbo senador, yung mga yan. Gagawin nila lahat yan, wag magkaroon ng eleksyon, at kung sa palagay nila, bukom-buko na sila, at siguradong wala na silang kapanapanalo, hindi na mag-eleksyon, mananatili sila sa pwesto. Pero kung may paraan, lalo ngayon, wala na kayong Facebook. Di ba? Diyan lang pala kayong malakas. Malakas sa Facebook, mahina sa tao. Di ba? Ala na, nagkakabukuhan eh. Kaya galit na galit, gumagawa ng galit laban sa Facebook. Ano pa kaya alam niyo sa Facebook? Wala ka pa sa pwesto eh. Bilang presidente eh. May Facebook na kami. Di ba? At ano yan? Sa palagay mo, yung Facebook ginawa para sa'yo. May sariling standard dyan. At ang gusto mo mangyari, sumunod sa standard ninyo. Anong katarantaduhan yun? Sabi ko nga, ang Facebook, hindi mo karapatan yan. Isang pribileyo lang yan, Isa lang ang may-ari niya, si Zuckerberg. Yung sinasabi nating pag-aari nating account, hindi natin pag-aari yun totally. Di ba kayo nakakaintindi? Iimbestigahan daw ng Kamara. Mag-i-initiate, magsasagawa raw sila ng appropriate proceeding, ng wastong proceeding. Ano? Para saan? Into the reported move of Facebook to take down alleged fake accounts linked to the military police. Military and police. Di lang yan, pati yung kay... Ito si Peter Cayetano, number 1 itong
manggagamit ng troll, di ba? Bata niya yung si Kwan dati. Yung inimbestigahan sa Senado, yung mayabang. Oh. Mga kaibigan. Wala na sila magamit ngayon eh. Yun ang panloloko nila eh. Sipin nyo, ginahasa ninyo yung Facebook binaboy ninyo. Ito sa totoo lang, maganda Facebook dati eh. Nung pumasok na mga politiko sa Facebook, nababoy eh. Diba? Sila ang alam ba ninyo ngayon, merong mga, halimbawa, may existing account, na maraming following. Kapag nakita yun ng politiko, binibili nila ngayon yan. O kaya itong mga nagpe-fake news. Mag-ingat kayo. Huwag niyong i-compromise yung purpose. Bakit itinayo yung Facebook ni Zuckerberg? Siyempre, una dyan, negosyo. Pero, merong mga kwan yan conditions na dapat kang sumunod. Kumbaga, rule of law, di ba? Sa atin, sa bansa. Ganon din yan. Hindi pwedeng gamitin mo yan sa kagusto. Lahat ng gusto mo pwede. At kayo na rin na nagsasabi sa gobyerno na ang kalayaan sa pamamahayag ay hindi absolute. There is no such thing as absolute freedom. Hindi ba? May hangganan lahat yan. Hindi pwedeng lahat. Kahit na walang pinanggagalingan yung sinasabi, salita ng salita, post ng post, nangongopya lang sa iba, pakakalatin paano, pare-pareho silang fake. Ayan, meron ngayon yung mga maraming following na account, binibili raw yan. Ginagamit ngayon ng mga politiko. Gagamitin sa kampanya nila. Dati naman walang Facebook, di ba? Ay, pakialam nyo. Di magtayo kayo ng sarili nyong platform, di ba? Hindi yun nakatago kayo. Yun ang mahirap eh. Hindi katulad ng mga nasa media, nagpe-Facebook kami. Pero alam namin ang limit namin. Di ba? Alam namin ang labag at hindi labag. Di ba? At nakalantad kami. Tunay namin pangalan. Tunay namin pagmumuka. Kaya ako, ang daming nagpapaad sa akin sa Facebook. Ang litrato, hayop, anime. Tanong nyo, yung mga nagko-comment na troll, kundi hayop, anime. O kaya mga litratong pinagkukuha rin nila sa ibang account, di ba? Pinagnanakaw. Ang isa dyan sa troll, isang tao niyan, times 200 yun. At saka ngayon, nagkakagulo na sila, bayaran eh. Bakit daw nade-delay ang mga bayad? Nagrereklamo naman itong mga tagagawa ng Facebook, ng fake account, yung mga troll nila, sinisita na niya ako sa itaas eh. Kasi wala nang nagpo-post eh. Binabantayan kayo eh. Di ba? Subukan nyo ngayon. Mag-trolling kayo ngayon. Tatanggalin kayo ng Facebook. Lalo na hindi kayo totoong tao na nakalagay doon. Sipin mo, itong natunto nasa China. Anong kahayupan yan? Mga kaibigan. Aalamin daw ni Cayetano. Hindi ka na speaker eh. Whether kung itong mga napaulat sa Facebook, detrimental to the freedom of expression. Kung yung freedom of expression dito, ginigipit nyo eh. Ang gusto pala nila, palabasin, kailangan para magkaroon ng freedom of expression, puro pabor sa kanila. Kita ninyo ngayon, may issue pa ba ngayong iba? Di ba, wala na tayong pinag-uusapan kundi sila na lang. Yung mga oposisyon ba, nakikita nyo pa sa dyaryo? Wala na. Hindi na sila nilalabas ng dyaryo.
ng istasyon ng radyo, telebisyon. Wala na. Sila na lang. Sinadya nila yan eh. Kaya nga pinasara yung isang himpilan. Oh, ito namang iba, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa kayo ngayon. Pero darating ang araw, kayo rin ang makakalasap ng lupit na yan kapag hindi kayo natauhan. Sipin mo, Facebook, pakikialaman ninyo. Bakit? Anong pakialam ninyo? Discretion nila yun eh. Kung ako nga tatanungin mo, dapat lahat ng politiko tanggalin ng Facebook eh. Tingnan mo, babalik sa ano yan? Sa matino. Kailangan mga public official, ipagbawal yan sa Facebook. Di ba? Sinasabi ko nung araw pa, kung ako mambabatas, kasi nasa media ako eh. Ang unang-unang gagawin kong batas, di ba, sa batas natin ngayon ng eleksyon, ang nasa media, kung kakandidato ka, 6 na buwan bago yung eleksyon, magre-resign ka. Kunyarian lang yun eh. Hindi naman totoo yun eh. Magre-resign ka kunwari. Bakit ginagawa yung patakaran na yun? Kasi, para daw, hindi ka makalamang kasi yun ang nirereklamo nung iba, na hindi sila nabibigyan ng espasyo sa media, ng equal. Kasi wala silang pambayad. Hindi katulad nung mga may pangalan at saka nasa media, kilala kaagad ng tao yan. Sila man daw, may mabuti man silang hangarin, wala naman silang pera para mabigyan ng exposure sa media. Ginawa yung patakaran na yan para sa equal na treatment, di ba? 6 na buwan, mag-resign ka kung nasa media ka. Kalokohan yun, hindi naman totoong nangyayari yun eh. At saka 6 na buwan, hindi ganun dapat. Kung ako mambabatas, gagawin ko 3 taon bago eleksyon. Halimbawa ako media, ito. Kailan ang susunod na eleksyon? 2019. 2022. Ano ngayon? 2020, di 2 years na lang. Kung ako magpasya ngayon, kakandidato halimbawa sa 2022, hindi ako dapat qualified. Kasi walang 3 taon eh. Kung ngayon lang ako titigil, tapos bala ko kasi kumandidat sa 2022, hindi pwede. Dapat 3 years. Wala ka sa media. At saka ano pa, ipagbawal sa lahat ng media, radio, TV, print, na makapagsulat ng column o article, makapagpalathala ng sarili nilang article o column ang mga politiko at yung mga nasa active, nasa kwan ngayon, incumbent officials. Kung incumbent ka, hindi ka dapat magsulat. Hindi ka dapat magsalita sa radyo, sa TV. Bakit? Tinatanggalan mo ng nakikipagkompetensya ka dun sa mga media practitioner eh. Di ba? Number 2, ano gusto mong patunayan? Magaling ka kaysa sa media? Unang-una, wala kang credibility. Bakit? Public official ka eh. Mababanatan mo ba yung sarili mo? Hindi mo pwedeng banatan yung sarili mo. So, ang media kasi dapat, wala kang wala kang pinapanigan. Yun lang sarili mo, napapanigan mo na eh. Di ba? Mga kaibigan. Pag ikaw nasa aktibo kang incumbent ka na public official, hindi ka dapat payagan. Wala, kinukonsinte. Bakit?
Kasi ginagamit nilang panabla o impluensya sa interest nila. Di ba? Yung iba naman, mga kaibigan, bumibili pa ng oras. Yung sila, di ba? Itong luko-luko sa DILG, yung undersecretary. Di ba, sabi ko nung galit na galit itong si Presidente Duterte dun sa ABS-CBN. Pero, etong mga walang yang ito, na tauhan niya, nag-aagawan na ma-interview dun sa ABS-CBN. Hanggang ngayon, kahit wala ng radyo yun, ha? Kung wala kang cable, di mo na sila mapapanood, eh. Di ba? Maliban na kung may box ka pa. Wala na, eh. Mga kaibigan, doon pa rin nagpapa-interview, patay gutom, kahit na nung araw, eh. Nung binabanatan pa lang yung ABS-CBN. Di ba? Dapat ipagbawal yan. Huwag kayong magsulat, ang kapal ng mukha nyo. Sip mo, nagse-share mo ka sa publiko. Anong tawag mo ron? Wala kang credibility. Self-serving yun. Kasi kayo, ang trabaho nyo, interviewin. Di ba? Di wala nang trabaho kung kayo na yung nagmimimedya. Ngayon, hanggang sa dumating tuloy yung oras, katulad ngayon, ang gustong mangyari na ng mga nasa pwesto ay diktahan ang media kung ano sasabihin nila. Di ba? Dumating tayo ngayon sa punto na yun. Paano kinonsinte? Isipin mo yung si Mocha, di ba? Ginawa ng column sa isang pahayagan yan. Bakit? Akala totoo yung following, eh. Yung following niya pala, mga troll. Di ba? Tanggal na yung ano niya. Mga kaibigan, sipin mo, ang sama ng track record. Napakababoy ng track record ng pagkatao. Sana kung maganda layunin, hindi. Masama, eh. Mga kaibigan, eh. Di ba? Ngayon, akala nila magagamit nila yon. Yan dyaryo, ang totoo niyan, papatay na yan dyaryo. Wala na yan. Pawala na. Sa Amerika nga, binebenta na yung mga dyaryo, eh. Sinasara na, eh. Bakit? Dahil sa online. Di ba? Lalo ngayon, pandemic, ang daming hindi lumalabas na dyaryo. Mabuti pa ang hataw. Tuwing Lunes, mabibili mo. Yung iba, tabloid. Wala na. Sino bibili? Di ba? Una, may online naman. Bakit pa ako bibili niyan? Pangalawa, kakailanganin ko pa yung pera, eh. Di ba? Wala na nga kinikita, bibili pang dyaryo. Nakakita ba kayong dyaryo ngayon? Mga tabloid, lalo na. Wala na. Mga kaibigan. Kaya kung ako, mambabatas, ganun ang gagawin ko. Ngayon, doon sa mga tutulungan nga pala nating mga musician, saan sila magte-text? Binigay mo ba yung address ni Valerie? Hindi, ito. I-text ko sa'yo. Po-forward ko sa'yo. Yung, ito. Tsaka yung, sandali lang, ha. Ipo-forward ko lang sa kanya. Ito. Andali po lamang, mga kaibigan. Ngayon, yung mga entertainer ho, mga musician, sabihin nyo kung yung tunay yung pangalan, ite-text or i-message nyo kami. Dito sa ating FB account. Tapos yung number dyan, ay bigay. Ito address ng pagpapadala nyo. Ayan. Diyan nyo sa kanya ipapangalan. Para ho yan sa mga tutulong sa atin.
Ha? Ayan ang pangalan. Padala lang ho sa Cebuana or Western Union. Ayan ang address niya, pati address kung kailangan. Alam ko, hindi na hinahanap dyan eh. Di ba? Pero, for purposes na kailanganin, ayan po, ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ayan, makikita nyo po sa screen ha, yung address at pangalan kung kanino ipapadala. Yung mga nagpadala, inuulit ko, gusto ko mambanggitin ang pangalan nyo, gusto ko munang hingi ng inyong permiso. Kung babanggitin natin dahil ang ipinangangamba ko po baka kayo maging target ng mga scammer. Marami yan eh. Bubulahin kayo, makikipag-friend sa inyo. Kunyari, nakikinig, ganyan, mga ganyan. Ayaw natin yun. Ngayon, nasa sa inyo ang pasya. Sabi ni Digong nyo, listen to me. Inang sinasabihan niya yung Facebook. We allow you to operate here hoping you could help us also. Ano? Wala naman nagre-reklamong hindi natutulungan ng wala naman iba nagre-reklamo. Ang inireklamo sa Facebook, kayo ho. Ngayon, inaamin ninyo, bale, na alam nyo pala yun. May pahintulot nyo pala yung ginagawa nito mga nagtotroll. At saka yung nagpasimuno niya, sila Mocha Uson, at yung mga garapatan nila. Di ba? Ngayon, hindi ho itinayo, katulad ng sinasabi nyo, hindi nagkaroon ng Facebook para tulungan ng gobyerno. Social media ito. Social. Panlipunan ito. Yun ang ibig sabihin ng social, di ba? Panlipunan. Now, if the government cannot espouse or advocate something which is not for the good of the people, then what is your purpose here in my country? In the first place, hindi yan itinayo para sa ano't anumang advocacy. Pinapahintulutan nila kung may advocacy ka man, pero wala kang karapatang diktahan sila. Binabaliktad mo dinidictate mo yung gusto mong maging itsura nila dahil nawala nang magagamit ang mga demonyo. Di ba? Nasalot. Yan ang bumaboy Nababoy po ang Facebook, Mr. President, pag upo mo bago ka pa lang yata kumandidato, di ba? Mga troll na ang namayagpag. Kaya marami kang nalinlang. Ngayon, di mo na malilinlang to. Wala kayong nagawa. 0. 4 na taon na. 2 taon na lang. Ano pang? Yung sinasabi nyo ngayon, magre-resign. Paulit-ulit lang yan. Dapat yan na nire-record nyo Di ba? Yan na i-record nyo lagi para hindi ka napapagod. Kawawa ka naman, ang trabaho mo na lang pala ngayon, mag-intay ng bakuna. Di ba siya may sabi nun? Anong gagawin natin sa pandemic? Wala namang solusyon dyan kundi bakuna. In the meantime, anong gagawin? Wala. Hindi sabihin, sa bahay lang siya. Pahila-hilata. Di ba? Sipin mo, ang laki ng problema ng bansang ito Naghihintay ka lang ng bakuna. Pag may bakuna, anong gagawin mo? Magpapabakuna lang. Wala na. Asan yung mga programa? Di ba? Wala. Lawa. Sabi ko nga, lawan-lawa kayo talaga, Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, magbabasa-basa muna tayo dahil baka tayo kapusin ng oras. Ilang araw na tayong hindi nakakapagbanggit ng mga ng mga nakikinig sa atin. Eto, tingnan natin itong mga text dito. Sino ba ito? Ito. Suggestion lang, bakit po hindi natin i-text brigade itong mga asar at kupal sa pamahalaan? Ibigay nyo lang sa amin mga cellphone numbers nito mga... hindi masama yan eh. Kasi dapat yan may mga pahintulot yan eh. May pahintulot yung pagbibigay ng number. Kahit na ano pa sabihin natin, kaya natin sila pinupuna dahil public official sila. Kasama yun sa kanilang trabaho na sila'y punahin. Ayaw nila ng gano'n. Gusto nilang maging authoritarian. Yun ang gusto ni Presidente Duterte mangyari dito sa Pilipinas. Alam ba ninyo yun? Yung tinatawag na totalitarianism. Ano yan eh, isang uri ng isang klase ng gobyerno na nagtatangka na igiit yung ganap na pagkontrol sa buhay ng mga mamamayan. Diba? Ganun ang nangyayari ngayon. Mga kaibigan, tinatangka na nila na kontrolin. Ganito nangyayari sa China. Yan ang sistema ng komunismo sa China. Katulad, walang pinagkaiba yan kay Hitler. Natawa nga ako dun sa kausap ko, kakwentuhan ko kagabi. Taga-Amerika eh. Sabi niya paano yan, pag namatay yan si Digong, di magkikita-kita sila ni Hitler sa impyerno. Lahat na naging diktador. Magkikita. Sabi ko, kaya pala ho yang kako si Digong nyo, nagalit sa UN at gustong kumala sa UN. Alam nyo kung bakit? Sabi niya, bakit ba? Siguro balak niyang kumandidato pagdating sa impyerno. Balak niya siguro doon sila magtayo ng United Nations, sarili nila. United Nations ng mga diktador. Di ba? Tapos siguro balak niyang kumandidatong Secretary General ng United Nations sa impyerno. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Anya naman, yan ba mga yan, tatanggapin sa impyerno yan? Depende ko kay Satanas yan. Kasi minsan, baka napanaginipan ko na yan eh. Napunta raw si Digong nyo sa impyerno, napanaginipan ko. Sumilip na gano'n. Nakita siya ni Satanas. Sino ka? Ako si Digong nyo. Sabi nga, ikaw ba yun? Naku po, sabi nga, huwag ka papasok dito ha. Ayan ang mga kahoy. Kumuha ka dyan. Magsilab ka sa sarili mo. Alam niyo yung totalitarianism, pareho rin yan ng authoritarian. Magkapatid yan. Yung totalitarianism, isang konsepto ng political system
or form of government na nagbabawal sa opposition parties. Di ba gano'n na ngayon? Nire-restrict yung mga tumututol sa Estado at sa ginagawa ng mga nasa Estado. At yung nag-exercise ng sukdulang control sa public and private life. Di ba ganon? Pag-aralan nyo mabuti ngayon, mga kaibigan, parang totalitarianism na tayo. Ganyan ang China, ganyan. Di ba? Isipin ninyo, sa ibang araw na natin ito, bumati-bati muna tayo. Yung ating pong mga mga katropa, binabati natin, mamaya na lang. Wala nang face mask na mabuting ihaharap si Duterte, kaya Facebook ang inaharap, pinakikialaman na pribadong karapatan. Yun na nga, kasasabi ko lang, wala mga pangalan ito Si Louie Acosta po ito ulit. Nung una, ang pakiramdam ko sa pamahalang ito ay ginagago lang tayo, mga mamamayang Pilipino. Hanggang sa napakinggan, napanood kita sa YouTube, nakumpirma ko ngang totoo ang hinala ko. Salamat po sa panonood nyo. Ito may nag-text. Yan ba pangalan? Ganyan nga ang pangalan, Pawala-wala ang sound at view po niyo sa Kapersi. Kanina po, mabagal yung internet po. Baka mabagal daw kanina internet. Pag ni-replay mo yan, diretso na. Nag-choppy konti. Talaga itong mga troll, maraming na loko ito, maraming nakuha nito. Napahanga. Siguro kasama na rin sila sa mga yung mga kumikita rito. Mga kaibigan. Lintik mga katropa natin, Arlene at Mon Barrias ng Amsterdam, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, sa Italy po, si Joel Diaz at Carolina Luge, Ian Rigor ng Canada, Rosita DC, mga katropa natin, Susana de los Santos, Kaenyang Mina, Kaani Flormata Saludes, si Kamaita Basilio ng United Kingdom, si June Di Valencia, si Yula Sotelo, Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Brihiño, Andres Bonifacio, ng Michigan, sino pa ba? Raul Villanada, yan. Si June Gases nga pala sa Guam, dati hong vocalist ng bandang Abracadabra, Walden Kihan Berry ng Guam. Si Luz Bimin Romana, si Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida. Nabati natin, Maria Dantea Cantiller Casenas ng Vallejo, California. Tere Gonzales ng Canada, Celso Paglingayin Aguilar, Mercedit Narido Gregorio, Ramon Balang ng UAE, Noel Bernal, Elizabeth Tasara Marino from Denmark,
Carlos Castellano ng Dubai, Alberto Puno, Celestino Otome, Sierra Charlie de Guzman, Rosario Zapa, Boy Tapang, Hani Liwanag, MG Games, Dennis Martinez, FC Martin, Alvin Samson, Eric Partosa, ng Reno, Nevada yun, si Hil Santos, Hubert Ivan Pang, si Win Sher, Nelson Beblanyas, Emelita Villarosa. Ulitin ko lang ako ho, maninindigan ako sa rule of law. Ano pa mang labas sa rule of law. Extra constitutional, hindi ho tayo pwede dyan. Kahit sino pa ho, ang manungkulan sa gobyerno, maninindigan tayo dun sa rule of law. Pupunahin natin kung sino ang mga bumababoy at magtatangka pa na gawin yan. Kaya pinapaliwanag namin sa inyo, di ba? Yun lang, palitan dyan sa Kongreso. Ano tawag nyo dyan? Ano na yan? Pagsira na yan sa rule of law. Paglapastangan na sa saligang batas yan. Di ba? Bakit ang dapat masunod May pamiting-meeting pang ganyan. Di ba? Takot ba kayo na sa Kongreso ba marami na ring boboto laban sa sa kandidato ninyo? Di ba? Term sharing. Saan nyo kinuha yan term sharing? Invento nyo lang yan Saan batas yan naroon? Di ba? Ibinoboto yan Di ba? Ba't di nyo pabayaan yung proseso? Ba't kayo nakialam dyan? Yan, pagsira sa rule of law yan. Mga kaibigan. Si Rosita DC, nabanggit ba natin? Maria Dolores Santos, El Puruganan ng Mississauga, Canada. Si Sierra Charlie de Guzman, Bal Luga. Alberto Puno, nabanggit na rin yun. Si Marco Parungaw, Elmo Maingel, si Noel Bernal, Janet T. Panay daw sabi ng resign, di naman tutuparin. Lahat naman, di tinupad niyan Walang tinutupad si Digia Dan, Carmelita Oliva, Ramon Santos, Nika Aura Marcelo. Pakitanong nyo nga kay Marcoleta, bakit siya congressman? Mga kaibigan, ano po? Ba't ka party list congressman ka? Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Bakit ito'y kay Tayo po'y muli pansamantalang magpapaalam. Babalik po tayo bukas. di nga ba't anong Alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi napapakinggan ng Lapid Fire sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. bayan ko, lahat kami Samantalang ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. ay tunay dito sa bayan. Ito po si Percy Lapid. Kilala mo ang
Maraming salamat at magandang yumaga! Alan Peter Caldero Cayetano. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na